Mga kapatid, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at isipan natin. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. No? At salamat sa Diyos ay dumating na tayo sa Pilipinas at buong pagpasalamat sa ating Panginoon. At may magandang akong balita sa inyo. May 3 seminarista na mag-graduate ngayong sa filosofiya sa 30 seminarians na nagsasama-sama tayong tumutulong ay may graduate ng 3, no? Ang iba ay mag-proceed sa UST, sa Cagayan at sa Sugbo, no? So ako po ay natutuwa at pupunta tayo doon sa seminaryo this coming Saturday. So, hihingi lang ako ng mga pangalan nila para ma-congratulate natin sila. Okay? So, ngayon mga kapatid, meron akong isi-share sa inyo na amazed po ako dahil yung stopover namin from Regina to Vancouver at may 6 hours pa kami dun sa Vancouver So may followers tayo si Ate Banji na nagsishare sa maganda niyang conversion story mga kapatid. At alam nyo mga kapatid, meron pala siyang kakilala si Ate Melrose na every time, just imagine every time sasabihin niya, kapatid, manood ka kay Father Darwin. At kung uwi ka sa Pilipinas, puntahan mo siya doon. Alam nyo, nakikinig lang siya sa pangalan, galit na siya. galit na siya. No, hindi niya maintindihan saan galing yung galit niya. One time daw, bumisita ito si Ate Melrose sa kanyang bahay. Pagdating niya sa bahay niya, dahil ito si Ate Banji ay laging nanonood araw-araw sa programa natin. Sabi niya, magluluto muna ako. Andito ka muna. And then panuudin mo ito, si Father Darwin. Alam nyo, galit na galit siya sa akin. Kahit hindi pa kami nagkakilala mga kapatid. Yun ang storya ni Ate Banji. And then, every time marinig niya yung pangalan ko, magagalit siya. Hindi naman siya ganun. Hindi naman siya nagtaka siya sa kanyang sarili mga kapatid. At meron siyang karamdaman mga kapatid. For 25 years, iniindang niya. Ito po, Makati, marami ng doktor, saan-saan ang doktor, saan-saan ang hospital na ang nilapitan niya. Pero nandun pa rin Makati at may gumagalaw dito banda. At sa buong ulo niya. So yun yung karamdaman na hindi niya maintindihan. So alam nyo, 25 years na po siyang nagdusa. At nung nalaman ni Ate Banji na 6 hours po yung anong tawag nun, layover dun sa Vancouver, Regina to Vancouver, Vancouver to Manila. So nag-layover kami doon ng 6 hours. Nung nalaman niya na ako bahala sa dinner niyo, Father. So sige, malapit lang yung bahay niyo sa airport. Malapit, Father, 15 minutes lang. So pumunta kami doon sa bahay nila. At sabi niya, Father, yung matalik ko na kaibigan ay pinapunta ko po. Yung may sakit na 25 years. Alam niyo, Father, hindi ko alam kung makatuloy ba yun dahil nagagalit bigla. Every time marinig yung pangalan mo, Father, galit. Hindi niya maintindihan yung kanyang sarili. At alam niyo, Father, tinawagan ko siya bago ka dumating na namimigat yung buong katawan niya. At nahihilo siya bigla.
on the way to her house, mga kapatid. So, nangyari mga kapatid, hindi na, sabi ni ate, Banji, hindi ko alam kung ano ba siya, makasipot. Alam nyo, nakasipot talaga siya. At natuwa si ate Banji, nandun talaga. Pagdating ko, sa condo yun eh. Doon sila nakatira sa condo. Pagdating ko doon sa condo, nandun si ate Melrose. No? Alam nyo, nung sinabi na ate Banji, yan ang kaibigan ko, Father, na mag-react kung manunood lang sa'yo. So, bigla, hindi niya mapigilan yung galit. Saan yung galit? No? Bakit nagagalit ako kay Father Erwin? Wala naman siyang ginagawa sa akin. Yun ang sabi niya. So, nangyari mga kapatid, ito po. So, ginigreet ko siya dahil nandun na siya sa loob. Siya, hello ate, kumusta ka na? Dahil Tagalog siya eh. Kumusta ka na? Tumingin lang sa akin at hindi sumagot. Dead ma. Alam niyo, hindi na siya makapakali. Pupunta siya doon, babalik niya naman. No? At hindi siya nagsasalita. At pumasok sa kwarto, lumabas na naman. Alam niyo, nung after deliverance, mga kapatid, dahil very sociable na siya after deliverance. At ito yung salaysay niya, bakit hindi niya matitigan yung mata ko? Dahil hindi na siya mapakali. Dahil yung naramdaman niya, mga kapatid, yung grabing init ng kanyang katawan. Grabe, no? At alam niyo mga kapatid, dahil nandun siya, nagbibigay muna ako ng simple catechism dahil meron siyang karamdaman na walang findings talaga sa doktor, walang lunas ng doktor for 25 years. At sabi niya, malaki na po yung naibayad ko at naigasto ko dahil sa sakit ko na ito. No? At naawa naman ako. So, tinuturuan ko siya how to do simple deliverance, how to receive the sacrament, and then the do's and don'ts na dapat natin maiwasan. Ito yung dapat gawin natin. Ikikinig siya, tinag-bless ako ng mga sacramental sa kanila. So, meron kaming mga 7 lang. Tingnan ko muna. Mga 8 lang kami doon, no? So, sa condo. Dahil layover lang kami sa Vancouver. So, ang nangyari mga kapatid, mag-pray tayo sa yote at i-renounce mo lahat ng mga albularyo na ninapitan mo. Nung nagsimula na ako mag-deliverance mga kapatid, at nilagyan ko yung parte na meron siyang karamdaman dito ng holy and exorcise oil, biglang lumitaw. At hindi nakatago yung mga demonyo. Ang daming demonyo nagpapasok, nagsasalita ng kusa sa kanyang katawan. At yung mga kasamahan, naka-witness po sila. At sabi ko sa kanila, huwag kayong matatakot. Dahil yung mga demonyo ay puno ng takot. Sila po ay punong-puno ng takot. At may umiiyak, no, na kasama niya. Dahil na-touch, na-move. Alam nyo, after deliverance mga kapatid, lahat ng pamimigat niya, lahat ng naramdaman niya, no, sacramentals pa yun nawala bigla. At nabago yung disposisyon ni Ate Melrose. Nabago talaga yung disposisyon niya. Alam nyo, very talkative na siya after deliverance. Tuwang-tuwa siya dahil yung taong kinamumunhian niya ay nakatulong sa kanya. At sabi ko, hindi naman yung prayer na yan ay hindi po yan sa akin. It is the prayer of the church. Kung gagamitin natin yan, marami tayong matutulungan eh. So, sinishare ko po sa kanya, mag-self-deliverance siya. And then, dahil nandun siya sa Vancouver, Canada, tuwang-tuwa siya at umiiyak yung 2 babae na naka-witness talaga.
Amazing talaga yung kapangyarihan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, dun po yun sa Vancouver, Canada. Na ako po ay very inspired to share and to empower the people at large. To empower, especially the hierarchy. To empower the priest to use the power entrusted by Christ to us. Amen? So, yun lang po muna, ha? At sana po ay na-inspire kayo. Kung na-inspire kayo, follow and subscribe sa ating YouTube channel. Then, marami tayong i-share sa inyo from time to time. So, fight Team Marina, the Duck Safety with a humble heart. God bless.